Ako si Jacob McLean, 25 taong gulang, isang fourth-year computer science student sa Stanford University, USA. Kung tinanong mo ako 3 araw na ang nakalipas kung ano ang Pilipinas, sasagutin ko kaagad. Isang developing country na may magagandang dalampasigan, masasarap na pagkain, ngunit 10 taon na huli sa teknolohiya. Sinabi ko ito minsan sa isang seminar room at nagtawanan ang lahat bilang pagsang-ayon. Nagpost pa nga ako ng isang story sa Instagram noong nagbakasyon ako sa Palawan 2 taon na ang nakalipas na may caption na "Kagagaling lang sa lupain kung saan mas mabagal ang internet kaysa sa pagong." Libo-libo ang nag-like. Hindi ko naisip na nagkakamali ako hanggang sa lumindol ng marahas ang Boeing 777 ng United Airlines na sinasakyan ko sa himpapawid ng Pasipiko. Inanunsyo ng piloto sa kaba na boses nasira ang backup electrical system at kailangan naming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit na paliparan ay ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Napatawa ako sa loob-loob ko. Mula San Francisco patungong Tokyo, napunta pa ako sa bansa na tinawag kong lupain ng kabagalan. Ang mga kasama ko sa biyahe, sina Lucas at Emily, ay nagkatinginan. "Matagal ba yan, Jay?" tanong ni Lucas. "Sana 2003 oras lang," sagot ko habang ino-open ang flight app ko. Malaki naman ang NAIA, di ba? Kumpiyansa pa rin ako hanggang sa lumapag ang eroplano at bumukas ang pinto. Pagbaba ko sa hagdanan, ang unang amoy na tumama sa ilong ko ay ang bango ng sampagita na hinaluan ng amoy ng amihan, amoy ng bagong ulan. Ang hangin ay mainit at maalinsangan kaya't dumikit sa akin ang t-shirt ko. Napabulong ako. Ang init shit. Ngunit ang nagpatigil sa akin ay ang eksena sa harap ko. Ang mga opisyal ng paliparan, nakasuot ng makinis na barong Tagalog at madilim na pantalon, ay nakatayo ng maayos. Bawat isa ay nakangiti ng malapad at ang pinuno ng grupo ay kumuha ng mikropono at nagsalita ng malinaw na Ingles. Isang mainit na pagtanggap sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lahat ng pasahero mula sa Flight UA 791 ay ligtas. "Sisiguraduhin naming alagaan kayo ng lubos." Tiningnan ko si Lucas. "Bakit parang organisado sila, dude?" Nagkibit balikat si Lucas. "Mamaya malalaman mo na panlabas lang yan." Dinala kami sa isang special lounge, maluwag, malamig, may mga cream-colored leather sofa. Sa mesa, may fresh orange juice, mga kakanin, at isang sign na nakasulat sa Ingles, "Welcome Mr. Jacob McLean." Kinuha ko ang cellphone ko. Full 4 na bar ng 5G signal, kasing bilis ng sa Stanford. Napakunot ang noo ko. "Sandali, bakit mas mabilis pa to kaysa sa bahay ko?" Lumapit sa akin ang isang opisyal, nakangiti ng malapad. "Patawad po sa abala, sir. Ang eroplano ay kailangang ayusin ng mga 7 araw. Nagbigay po kami ng libreng hotel, shuttle service, at unlimited data SIM card sa loob ng 7 araw. Halos maiyak ako. 7 araw sa bansa na minsang hinamak ko. Nag-open ako ng group chat sa mga kaibigan ko sa Stanford at nag-type, "Natrap ako sa Pilipinas ng 7 araw. Wasak ang buhay ko." Sumagot ang mga kaibigan ko ng laughing emoji. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang mga malalaking eroplano na nakapark ng maayos. Nakita ko ang airport express train na mabilis na tumatakbo. Nakita ko ang isang giant LED billboard na nakasulat, "Philippines, open to the new wave." Natawa ako sa isip ko. Open daw sa ano? Ngunit noong gabing iyon, sa suite ko sa hotel malapit sa paliparan, nag-open ako ng Grab app sa unang pagkakataon. Nag-book ako ng taxi, dumating ito sa loob ng 3 minuto. Nagbigay ng pugay ang driver, nakangiti, at nagtanong sa Ingles, "Saan po tayo, sir?" Sinabi ko ang pangalan ng hotel ko. Tumango siya at nag-play ng soft OPM music. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ay maliwanag. Ang mga kainan ay bukas hanggang gabi. Nakita ko ang mga taong nagngingitian sa isa't isa. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na parang may magbabago. Ngunit hindi ko pa ito matanggap. Sinabi ko pa rin sa sarili ko, 7 araw lang, babalik din ako. Hindi ko alam na ang 7 araw na iyon ay magiging 7 araw na babago sa buong buhay ko. Unang umaga ko sa Maynila, nagising ako na naiinis. 7 araw lang ang meron ako para makabalik sa Stanford para sa summer internship interview sa Google. Kung mamiss ko yon, tapos na ang lahat. Nag-open ako ng telepono. May email mula sa advisor ko, "Jacob, huwag mong kalimutang isumite ang progress report bago mag-Biyernes. Naghihintay ang Google team."
napabuntong hininga ako ng malalim. Inimbitahan ako ni Lucas at Emily na mag-breakfast sa hotel. Ang buffet ay puno ng pagkaing Filipino na hindi ko pa nakikita ang pangalan, champorado na may tuyo, arroz caldo na may tokwat baboy, pandesal at keso. Ang bango ay tumama sa ilong ko. Kinuha ko lang ang fried egg at toasted bread. Hindi mo susubukan? Tanong ni Lucas. Baka magtae ako, maikli kong sagot. Habang kumakain, nag-online ako at nag-search ng best coffee in Manila. Libu-libong resulta ang lumabas. Pinili ko ang may pinakamataas na review, Pasilungan Bruce, malapit sa Makati. Nag-book ako ng Grab ulit. Ang driver ngayon ay isang babae, mga 40s, nakangiti ng malapad. Sa Pasilungan sa Makati? Tama po ba, sir? Tumango ako. Nag-play siya ng soft OPM at nagtanong, "Nagwo-work po ba kayo o nagbabakasyon?" Nasira ang eroplano ko. Sagot ko ng direkta. Tumawa siya ng mahina. "Okay lang, sir." Tinatanggap ng Maynila ang lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Siksikan ang traffic. Ang mga motorsiklo ay nagsisingit. Ang mga makukulay na tricycle ay nagpapaligsahan. Ang mga tindera ng kwek-kwek ay naglalakad sa tabi ng daan. Napabulong ako. Bakit ang gulo-gulo dito? Ngumiti ang driver sa rearview mirror. "Magulo, pero hindi nagagalit, sir. Tingnan mo. Ang tagal nang nakatigil ng sasakyan sa harap. Nagbigay pugay ang driver, nagbigay daan sa likod, at walang horn na bumubusina. Natigilan ako. Sa New York, kung ganito ang traffic, nagmumurahan na sila. Dumating ako sa coffee shop, isang maliit na lugar na nakatago sa isang eskinita. May exposed brick walls, lumang kahoy, at mga halaman na gumagapang sa kisame. Ang amoy ng dark roast coffee ay kumalat sa hangin. Nagbigay pugay sa akin ang isang barista. "Magandang araw po, sir. Anong gusto ninyong inumin?" Order ako ng iced americano. Ngumiti siya. "Subukan niyo po ang single origin mula sa Cordillera, sir. May lasa po ng citrus at matamis." Nagkibit balikat ako. "Sige." 3 minuto mamaya, inilapag ang kape sa harap ko. Ininom ko. Mas masarap ito kaysa sa ininom ko sa Stanford. Nagpicture ako at nagpost sa story na may caption, "Unexpectedly good." May nag-reply ka agad. "Nasa Pilipinas ka pa ba, dude?" Pinatay ko ang telepono ko. Habang umiinom ng kape, nagbukas ako ng laptop para magtrabaho sa progress report. Ang wifi sa Pasilungan ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa dorm ko sa US. Napakunot ang noo ko ulit. Bakit lahat ng ito ay salungat sa pinaniniwalaan ko? Noong hapon na iyon, inimbitahan ako ni Lucas at Emily na maglakad sa SM Mall of Asia, MOA. Sumama ako ng ayaw. Sa daan, nakita ko ang isang giant billboard, Smart 5G. Faster than your imagination. Natawa ako sa isip ko. Talaga ba? Nag-open ako ng speed test. 850 Mbps. Napanganga ako. Sa bahay, nagbabayad ako ng nalin 100 sa isang buwan para lang sa 3D no Mbps. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Noong gabing iyon, naglalakad kami pabalik sa hotel. Nakita ko ang isang batang babae na nagtitinda ng sampagita sa gilid ng daan. Nilampasan ko siya. Tumakbo siya at nagbigay pugay. "Kuya, bili na po kayo ng sampaguita? Ang bango po." Umiling ako. Ngumiti siya, hindi nagalit, at tumakbo sa iba. Lumingon ako. Nagbigay pugay siya sa lahat ng tumatanggi. Walang reklamo. Parang sinuntok ako sa dibdib. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nag-open ako ng telepono at tumingin sa mga review tungkol sa Pilipinas sa Reddit. Nakita ko ang isang thread na nakasulat, "Huwag mong hatulan ang Pilipinas base sa nakikita mo sa balita o tourist photos. Mas malalim pa yan." Pinatay ko ang telepono, tumingin sa kisame. Sinasabi ko pa rin sa sarili ko, 6 na araw na lang, babalik na ako. Pero sa kaloob-looban, nagsimula akong makaramdam na may gumuguho, ang pader na itinayo ko. Ang pader na tinatawag na superiority. Araw 3. Nagising ako sa isang email na nagpatalon sa puso ko. Subject: Final Reminder, Google Summer Internship Interview. Sender: recruiting@google.com. Dear Jacob, hindi pa namin natatanggap ang kumpirmasyon ng inyong pagsali sa interview bukas, 1 p.m. PST. Kung hindi kayo sasali sa loob ng 24 oras, ituturing naming nag-withdraw kayo. Bukas na ang interview para sa dream job ko, software engineer intern sa Google Mountain View, bala malima sa 1 buwan. Ang oportunidad na inihanda ko sa loob ng 3 taon.
Bumangon ako sa kama, nanginginig ang kamay ko. 3 AM sa California ngayon. Kailangan kong makabalik ngayon din. Tumawag ako sa airline kaagad. Sumagot ang opisyal sa mahinahon na boses. Patawad po sir. Ang eroplano ay kailangang maghintay ng parts mula sa Singapore. Ang pinakamaaga po ay sa susunod na Sabado, 5 araw pa. Halos bumagsak ako. Tinawagan ko sina Lucas at Emily. Kailangan kong umuwi ngayon. Wasak na ang Google job ko. Tumawa si Lucas. Kalma lang dude. Ikaw ang nagsabi na huli ang Pilipinas, hindi ba? Anong masama kung magtagal ka pa ng kaunti? Galit na galit ako na gusto kong basagin ang telepono. Nagdesisyon akong umalis mag-isa sa hotel. Nagbook ng Grab papuntang Naiya. Tatayo ako at sisigawan ang mga empleyado ng airline para malaman kung ano ang nangyayari. Habang naglalakbay, nag-open ako ng app para maghanap ng alternative flight. Fully booked ang lahat. At napakamahal, E50,000. Wala akong ganong pera. Siksikan ang traffic sa harap ng SM Mega Mall. Nagbigay-pugay ang driver ng taxi sa harap at ang driver sa harap ay nagbigay-pugay pabalik. Walang naghorn. Hinigpitan ko ang hawak ko sa telepono hanggang sa pumuti ang mga daliri ko. Bakit? Bakit lahat sila nakangiti sa ganitong sitwasyon? Bakit? Bakit walang nagagalit? Dumating ako sa paliparan. Tumakbo ako sa counter ng United Airlines. Nagbigay-pugay ang parehong opisyal na nag-welcome sa akin noong unang araw. Magandang araw po, Mr. Jacob. Ano po ang maitutulong ko? Napasigaw ako nang hindi ko namamalayan. Kailangan kong umalis ngayon. Ang Google interview ko bukas. Sinira niyo ang buhay ko. Natahimik ang room. Lumingon ang mga pasahero. Hindi nagalit ang opisyal. Nagbigay-pugay ulit siya at nagsalita ng mahina. Patawad po talaga sa abala, sir. Tutulungan ko po kayong maghanap ng ibang flight. Umupo siya sa harap ng computer ng 10 minuto, tumawag sa loob ng ilang beses sa Tagalog at pagkatapos ay inabot sa akin ang isang papel na ticket. Nakahanap po ako ng flight sa Philippine Airlines. May connecting flight po sa Taipei papuntang San Francisco bukas ng umaga. Ang rebooking fee po ay ibinawas ko na lahat at na-upgrade ko na po kayo sa business class, libre, napanganga ako. Isang tiket na nagkakahalaga ng ₱30,000, binigay niya ng libre. Maraming salamat po, nauutal kong sabi. Ngumiti siya ng malapad. Walang anuman po, sir. Mahalaga po kayo sa amin. Umalis ako sa counter na nanghihina ang mga binti. Nag-vibrate ang telepono ko. Message mula kay mama. Anak, nasend mo na ba ang progress report? Hinihintay ni Papa. Itinaas ko ang kamay ko at tumulo ang luha nang hindi ko namamalayan. Naglakad ako pabalik sa city na walang direksyon. Sa huli, umupo ako sa pasilungan Bruce ulit. Nagbigay-pugay ang parehong barista. Bumalik po kayo, sir. Anong kape po ang gusto nyo ngayon? Itinaas ko ang kamay ko. Pinunasan ang mukha ko. Kahit ano, nilagay niya ang isang tasa ng mainit na latte sa harap ko. May maliit na elephant-shaped design sa ibabaw. Uminom ako. Mainit hanggang sa nanam ang dila ko. Pero ang puso ko ay uminit sa kakaibang paraan. Nag-open ako ng laptop, nag-type ng email sa Google, humingi ng reschedule ng interview. Sumagot sila sa loob ng 10 minuto, naiintindihan namin ang sitwasyon ninyo. Masaya kaming i-reschedule ito sa susunod na linggo. Mag-ingat po sa biyahe. Tiningnan ko ang screen, nakatulala. Bakit? Bakit ang dali lang ng lahat? Tumingin ako sa barista. Bakit? Bakit lahat sila tumutulong sa akin? Ngumiti siya. Dahil nagtutulungan po kami, sir. Isang maikling pangungusap, ngunit tumama sa puso ko nang mas malakas kaysa sa anumang salita na narinig ko sa seminar room sa Stanford. Itinaas ko ang tasa ng kape ko ulit. Ngayon, hindi na ako nagmamadali. Tumingin ako sa labas ng tindahan, nakita ko ang mga taong naglalakad, nagbibigay-pugay sa isa't isa, nakita ko ang batang nagtitinda ng sampagita na tumatakbo ng nakangiti. Naramdaman ko na parang ang pader na itinayo ko sa loob ng mahabang panahon ay nagsisimulang gumuho. Hindi ko pa naiintindihan ang lahat, ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagsimula akong magduda sa sarili ko. Nagduda ako kung tama ba talaga ang pagkakaintindi ko sa mundo. Araw 4. Nagising ako nang hindi nag-set ng alarm. Ang bintana ng hotel ay nakabukas ng bahagya. Ang hangin ng Maynila ay humihip, kasama ang amoy ng tapsilog mula sa karinderya sa baba at ang ingay ng LRT, MRT na dumadaan. Kinuha ko ang telepono. 9:30 AM. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nagising ako ng late nang hindi nakakaramdam ng pagkakasala.
Nag-open ako ng group chat kina Lucas at Emily. Saan tayo ngayon guys? Sumagot kaagad si Lucas. May kaibigan akong Filipino na nag-imbita sa atin sa isang co-working space na tinatawag na The Lobo sa poblasyon. Sabi nila, maraming startups doon. Subukan natin. Ngumiti ako. Sa isip ko, naroon pa rin ang mapang-uyam na boses ko. 3 araw na ang nakalipas. Ang mga startup ng Pilipinas ay siguro mga coffee shop lang na may magarbong wifi name. Ngunit sumagot ako, sige, sa MRT station sa BGC. Tumayo ako sa bakal na railing ng tren, tinitingnan ang mga tao sa paligid ko. Ang lahat ay nakasuot ng maayos. Ang ilan ay may laptop, ang ilan ay may iced coffee. Walang tumitingin sa telepono at nakakunot ang noo. Tulad ko sa San Francisco, ang lahat ay mukhang kalmado. Ang The Lobo ay nasa 4th floor ng isang lumang gusali. Nagbukas ang pinto ng kahoy. Ang soft lo-fi music ay tumugtog ng mahina. Ang loob ay puno ng mahahabang kahoy na mesa. Ang mga kabataan ay nakaupo, nagtatype. Mayroong beanbag corner, halaman, at free coffee corner. Ang may-ari, si Nico, mga 25 taong gulang, ay nagbigay-pugay. Magandang araw po. Isang mainit na pagtanggap sa The Lobo, mga taga Stanford, natigilan ako. Paano niya nalaman? Ngumiti siya. Sinabi ni Lucas sa akin. Dinala ako ni Nico sa paligid. Meron kaming higit sa 100 startup teams dito. Karamihan sa kanila ay nagsosolve ng mga totoong problema ng mga Filipino. Dinala niya ako sa unang team na tinatawag na Palay App. Ang 2 kabataan ay nagdedemo ng app sa isang magsasaka. Ginagamit ng app na ito ang AI para i-analyze ang larawan ng dahon ng palay mula sa phone camera at sasabihin sa iyo kung anong sakit ang mayroon ng palay at anong gamot ang kailangan. Napakunot ang noo ko. Bakit hindi gumamit ng drone o satellite tulad sa US? Tumawa ang isang kabataan. Drone na nagkakahalaga ng 100,000 pesos kuya? May pera ba ang mga Filipino farmers para bumili niyan? Pero lahat sila ay may cellphone. Tumahimik ako. Ang susunod na team ay tinatawag na Webtoon Pinoy. Meron kaming 10 milyong users sa ASEAN, nakangiting sabi ng isang babae na may maikling buhok. Itinaas ko ang kilay ko. 10 milyon? Opo, sabi niya. At nagbabayad kami ng milyon-milyong piso sa mga Filipino authors bawat buwan. Nagsimula akong makaramdam na parang sinampal ako ng mahina. Ang huling team ay tinatawag na E-Pila. Isang lalaking nakasalamin ang nagpresenta sa akin. App para mag-book ng queue sa ospital, sir. Hindi na kailangang umupo ang mga pasyente at maghintay buong araw. Nagtanong ako, paano ang mga malalaking ospital tulad ng St. Luke's? Ngumiti siya. Ginagamit ng lahat ang app namin, sir. Kasama na ang mga public hospital. Napanganga ako. Tinapik ako ni Nico sa balikat. Akala mo wala kaming technology sa Pilipinas, kuya? Meron kami, pero hindi namin ito ipinagyayabang. Ginagawa namin itong sakto sa buhay ng mga Filipino. Umalis ako sa The Lobo ng 3 p.m., tulala ang isip ko. Nag-book ako ng Grab papuntang Divisoria, hindi ko alam kung bakit. Habang naglalakbay, nag-play ang driver ng Pinoy Hip Hop Remix. Nagtanong ako, Kuya, gumagamit ka ba ng mga app na ito? Tumawa siya. Araw-araw, sir. Grab Food, Food Panda, GCash, Palay App. Ginagamit ng asawa ko ang Palay App para i-check ang sakit ng palay. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang sign na Philippines 4.0. Sa unang pagkakataon, hindi ako natawa. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel, nagbukas ng laptop at nag-search ng Filipino startup unicorn. Ang mga resulta ay lumabas, Voyager, Mint, Angkas, Lalamove, Kumu. Nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Pinatay ko ang laptop, umupo ako ng matagal. Kinuha ko ang telepono ko, binura ang lahat ng lumang story na isinulat ko na nang uuyam sa Pilipinas at nag-type ng bago, Day 4 in Manila, I might be wrong about everything. Nag-post ako. May nag-comment kaagad, isang kaibigan mula sa Stanford, Dude, naengkanto ka na. Ngumiti ako, ang unang beses na hindi fake. Noong gabing iyon, napanaginipan ko na naglalakad ako sa The Lobo pero ang lahat ay nakatingin sa akin at nagbigay-pugay. Nagbigay-pugay ako pabalik at nagising ako na may kakaibang pakiramdam na parang isa pang pader ang gumuho. Araw 5. Nagising ako ng maaga nang hindi nag-set ng alarm. Ang bintana ay nakabukas pa rin ng bahagya. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng arroz caldo mula sa ibaba. Nag-open ako ng telepono. May message mula kay Nico
Kuya, free po ba kayo? May demo day po kami ng mga bagong startup ngayon. Nag-reserve ako ng seat para sa iyo. Sasama po ba kayo? Sumagot ako kaagad, oo. Nagbihis ako ng t-shirt, shorts at tsinelas. Ang unang beses na umalis ako sa kwarto nang hindi naka-dress shirt. Sinundo ako ni Nico ng kanyang electric motorcycle. Nagulat ako. Iyan ang sinasakyan mo? Ngumiti siya. Makatipid sa gas, kuya, at makakapasok sa lahat ng eskinita. Sumakay kami sa eskinita, papuntang Ayala Tech Hub, sa BGC. Mataas na gusali, ngunit ang loob ay puno ng mga bata na hindi hihigit sa 25 taong gulang. Sa stage, isang babae na may mahabang buhok na nagngangalang Mia ang nagpe-pitch. Ginagamit ng app namin ang AI para i-detect ang emosyon mula sa boses ng taxi driver. Kung pagod o stressed ang driver, magpapadala ang app ng alert para magpahinga siya at magpadala ng relief driver kaagad. Itinaas ko ang kilay ko. At pumayag ba ang mga driver? Ngumiti siya. Opo kuya, dahil kung magpapatuloy sila sa pagmamaneho, baka maaksidente. Mas mataas ang bayad mula sa insurance kaysa sa fare. Malakas ang palakpakan. Ang susunod na team ay isang lalaking nakasalamin na nagngangalang Ben. Gumawa kami ng app para ipasa ang mga natirang pagkain mula sa mga kasalan o fiestas sa mga ulila at street children. Nakabawas na kami ng milyon-milyong kilo ng food waste sa isang taon. Nagtanong ako ng mahina kay Nico, bakit hindi ibenta? Tumawa si Nico. Hindi mas marami ang profit kaysa sa pagkuha ng blessings kuya. Natigilan ako. Pagkatapos ng event, dinala ako ni Nico sa isang karinderya sa tabi ng daan para mag-lunch. 44 bawat plate, pero napakasarap na kumuha ako ng 3 plate. Habang kumakain, nagtanong si Nico, naisip mo ba kung bakit kailangan ng mga startup sa US na mag-raise ng bilyon-bilyong dolyar? Pero sa Pilipinas, 40 milyon lang, okay na? Umiling ako. Dahil ginagawa namin ito para isolve ang totoong problema, hindi para sa valuation, sagot niya. Nakita mo ba ang Grab? Nagsimula sila sa taxi sa Maynila. Ngayon, mas malaki na sila kaysa sa Uber sa ASEAN. Itinaas ko ang kamay ko. Handa akong makipagtalo, ngunit naipit ang salita sa lalamunan ko. Noong hapon na iyon, dinala ako ni Nico sa isang public hospital. Napakunot ang noo ko. Bakit tayo pupunta dito? Para makita ang ipila sa totoong buhay, sabi niya. Sa loob ng ospital, punong-puno ng tao, ngunit walang nakatayo sa mahabang queue. Lahat sila ay nakaupo, nakatitig sa telepono nila. Nagbigay pugay ang isang nurse. Queue ninyo na po, 3 tao na lang. Nagtanong ako sa isang pasyente sa tabi ko, hindi mo na kailangang umupo at maghintay mula 5 a.m.? Tumawa ang matandang lalaki. Hindi na po kuya. Malinaw na sinasabi ng app ang queue ko. Nagkape muna ako bago ako pumunta dito. Umalis ako sa ospital na nalilito. Noong gabing iyon, umupo ako sa gilid ng Pasig River. Maraming tao, ngunit walang nagtutulakan. Lahat sila ay nagbibigay pugay, nakangiti sa isa't isa. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang email mula sa Google. Ang interview ay na-reschedule sa susunod na Miyerkules. Nag-type ako, "Thank you for the opportunity. I will join." Pagkatapos, binura ko iyon. Nag-open ako ng chat sa mga magulang ko. Nag-type ako, "Maaaring mas matagal pa ako sa Pilipinas, ma." Sumagot si mama kaagad, "Bakit, anak?" Tumingin ako sa river na nagre-reflect sa mga ilaw at nag-type, "Dahil nakita ko lang ang hinahanap ko sa loob ng 4 na taon." Pinindot ko ang send at itinaas ko ang kamay ko, nagbigay pugay sa river nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, natulog ako ng mahimbing sa loob ng maraming taon. Napanaginipan ko na naglalakad ako sa Dalobo pero ngayon, hindi na ako tagamasid. Nagpipitch ako ng sarili kong idea at nagbigay pugay ang lahat sa akin. Araw 6. Nagising ako na may malaking ngiti, hindi ko alam kung bakit. Nagising ako sa ingay ng malakas na ulan sa bubong ng hotel, madilim, parang hindi pa 5 a.m. Nag-open ako ng telepono, may message mula kay Nico. "Kuya, dadalhin kita sa isa pang lugar ngayon pero kailangan nating gumising ng maaga. Malakas ang ulan, mag-ingat sa madulas na daan." Sumagot ako, "Ready na." Nagsuot ako ng puting t-shirt, shorts at tsinelas na binili ko kahapon sa Tiangge sa halagang 1,500. Sinundo ako ni Nico ng kanyang electric motorcycle pero ngayon ay may 2 raincoat. Sumakay kami sa ulan papuntang Taguig. Napakalakas ng ulan kaya't umabot sa bukong-bukong ang baha sa kalsada. Mahaba ang traffic. Nagreklamo ako.
Kailangang i-cancel ito ngayon. Tumawa si Nico. Hindi namin ito ika-cancel kuya. Hindi nagka-cancel ang mga Filipino dahil lang sa ulan. Sumakay kami sa maliliit na eskinita hanggang sa isang lumang pabrika na ginawang makerspace. Sa loob, tuyo. Mayroong 10 kabataan na nag-assemble ng drone mula sa bamboo at murang Chinese motor. Ang pinuno ng team, si Ben, 17 taong gulang, ay nagbigay pugay. Magandang araw po kuya. Magpapalipad kami ng drone para magpadala ng gamot sa isla para sa isang diabetic patient ngayon. Napakunot ang noo ko. Sa ganitong ulan, kaya ba itong paliparin? Ngumiti si Ben. Opo kuya. Nilagyan namin ito ng waterproof bag. 10 minuto mamaya, lumipad talaga ang maliit na drone sa ulan. Nakatulala ako. Bumulong si Nico. Ang drone na ito ay nagkakahalaga ng wala pang E10,000 pero nagliligtas ito ng buhay araw-araw. Sinundan ko si Ben sa katabing room. May isang batang babae na nagsusulat ng code sa isang lumang computer. Sa screen ay nakasulat, Real-Time Flood Alert System. Ang pangalan niya ay Bea, 16 taong gulang. Ginawa ko po ang app na ito dahil noong nakaraang taon binaha po ang bahay namin. Napakabilis ng tubig, walang nagbabala. Nagtanong ako, paano ang school? Ngumiti si Bea. Nag-online class po ako sa gabi. Sa umaga, dito po ako gumagawa ng project. Tumahimik ako. Noong hapon na iyon, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Dinala ako ni Nico sa isang hidden karinderya sa loob ng isang eskinita. Maliit na kainan, 4 na mesa lang, isang tindera lang ang gumagawa ng lahat. Nagtanong ako, sa ganitong ulan, may tao pa rin kumakain? Nagdala ng bowl ang tindera. Opo, ang mga Filipino, mas masarap kumain ng lomi batchoy kapag umuulan. Kumuha ako ng isang subo. Ang lasa ng sabaw ay napakatindi kaya't napapikit ako. Nagtanong si Nico ng mahina, naisip mo ba na sa US, napakabilis nating tumakbo pero hindi natin alam kung saan tayo tumatakbo? Tumango ako nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel, nagbukas ng email mula sa Google ulit. Sa pagkakataong ito may attached file, offer letter, software engineer intern. Binuksan ko, 8,500 sa isang buwan. Magsisimula sa Hulyo 1 sa Mountain View. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Pagkatapos, binuksan ko ang chat sa mga magulang ko. Nag-type ako, maaaring hindi na ako babalik. Sumagot si mama kaagad, bakit, anak? Naghihintay si papa na pirmahan ang recommendation letter mo sa Google. Nag-type ako, dahil nakita ko lang ang totoong lugar na gusto kong manatili. Pinindot ko ang send at pinatay ang telepono. Naglakad ako papunta sa balcony ng kwarto ko. Umulan pa rin ng mahina, ang mga ilaw ng Maynila ay nagre-reflect sa mga puddle sa kalsada. Itinaas ko ang kamay ko at nagbigay pugay sa hangin. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na maligaw. Noong gabing iyon, napanaginipan ko na ang drone ni Ben ay lumipad at huminto sa harap ng kwarto ko at may message mula kay Bea na lumabas sa screen ng drone. Kuya, huwag mong kalimutan na may lugar ka dito palagi. Nagising ako na may luha. Pero ito ang luha ng kaligayahan, ang una sa buhay ko. Araw 7, nagising ako sa tunog ng notification ng telepono na hindi tumitigil. Ang screen ay puno ng mga email mula sa Google. Sa pagkakataong ito, direct call mula sa recruiter na nagngangalang Michael. Subject, urgent, Google Internship Final Confirmation. Jacob, kailangan namin ng sagot ngayon. Kung hindi ka sasagot sa loob ng 18 oras PST, ibibigay namin ang oportunidad sa iba, 4 AM sa California ngayon. 14 oras na lang ang natitira sa akin. Ang puso ko ay kumabog ng masakit. Ito ang oportunidad na hinintay ko sa buong buhay ko. Ang posisyon na ipagmamalaki ng mga magulang ko, iinggitin ng mga kaibigan ko sa Stanford. Ang suweldo na makakabili sa akin ng bahay sa edad na 25. Tumayo ako, naligo, nanginginig ang kamay. Nag-open ako ng laptop, nag-type ng email para tumanggap. Dear Michael, thank you for the offer. I gladly accept. Ang daliri ko ay nakahawak sa enter key. Ang mga larawan ng nakaraang 6 na araw ay nag-flash sa isip ko. Ang 17 taong gulang na gumawa ng drone para tumulong sa mga pasyente. Si Bea na nagsulat ng code para iligtas ang sarili niyang bahay mula sa baha. Si Nico na nagsabi na ginagawa nila ito para isolve ang totoong problema, ang tindera ng lomi na nakangiti sa ulan. Binura ko ang lahat ng text. Kinuha ko ang telepono ko, tumawag kay Nico. Kuya,
Kailangan nating mag-usap ng maayos. Sumagot siya kaagad. Magkita tayo sa dating coffee shop. Nandito na ako. Nag-book ako ng Grab sa ulan na hindi pa tumitigil. Pagdating ko sa Pasilungan Bruce, naghihintay si Nico na may 2 tasa ng kape. Napaupo ako. Binigyan ako ng Google ng deadline. Kung hindi ako sasagot ngayon, tapos na ang lahat. Walang sinabi si Nico. Inabot niya sa akin ang tasa ng kape. Ininom ko. Ang lasa ay parang noong unang araw na nagpahanga sa akin. At gusto mo bang bumalik? Tanong niya ng mahina. Tumahimik ako ng matagal. Kung babalik ako, makukuha ko ang lahat ng pinangarap ko. Pero kung mananatili ako, hindi ko alam kung ano ang makukuha ko. Ngumiti si Nico. Tinanong mo ba ako kung bakit hindi ako nagtrabaho sa isang malaking company sa US? Umiling ako. Dahil pumunta na ako doon noong 19. Nagtrabaho ako sa Silicon Valley ng 6 na buwan. Mataas ang suweldo, libre ang pagkain, maganda ang tirahan, pero bawat umaga nagigising ako at nararamdaman kong kailangan kong tumakbo ulit. Tumakbo para sa mga numero, tumakbo para sa promotion, tumakbo para sa iba. Sa huli, bumalik ako at nag-open ng The Lobo. Mas mababa ang pera, pero bawat araw, nagigising ako at nararamdaman kong nakatulong ako sa isang tao. Nakinig ako hanggang sa matapos siya. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. At ikaw kuya? Tanong ni Nico. Gusto mo bang tumakbo o gusto mong tumulong? Itinaas ko ang kamay ko, tinakpan ko ang mukha ko. Ang larawan ng mga magulang ko ay nag-flash. Ang larawan ng mga kaibigan ko sa Stanford. Ang sarili ko sa salamin ng hotel 6 na araw na ang nakalipas, ang taong minsang ng uyam sa Pilipinas. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang email mula sa Google. Nag-type ako ng bago. Dear Michael, thank you so much for the incredible opportunity. After careful consideration, I have decided to withdraw my application. I have found something more valuable here in the Philippines. I wish the team all the best. Sincerely, Jacob McLean. Pinindot ko ang send. Nanginginig ang kamay ko kaya't nahulog ang telepono ko. Tinapik ako ni Nico sa balikat. Isang mainit na pagtanggap sa bago mong home, kuya. Umiyak ako sa loob ng Pasilungan Bruce sa unang pagkakataon, pero ito ang pinakatahimik na pag-iyak sa buhay ko. Tumigil ang ulan sa labas. Ang sikat ng araw ay sumikat sa ulap. Tumama sa basa na lupa at kumikinang. Itinaas ko ang kamay ko, nagbigay pugay sa langit. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na maligaw. Ngumiti si Nico. Maligaw at makita ang totoong daan, iyon ang miracle, kuya. Tumayo ako ng tuwid. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam kong tama ang pinili ko. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa puso ko. Umalis ako sa coffee shop. Tumigil na ang ulan. Ang Maynila ay magulo pa rin tulad ng dati. Pero ngayon, nakangiti ako sa kaguluhan na iyon. Dahil alam ko na sa kaguluhan na iyon, may puso na kumakabog ng malakas na naghihintay sa akin. Noong gabing iyon, hindi na ako bumalik sa hotel. Dinala ako ni Nico sa gilid ng Pasig River, sa Intramuros na nakaharap sa San Agustin Church. Ang mga ilaw mula sa simbahan ay nagre-reflect sa tubig, nagiging ginto. Hindi maraming turista, mga Filipino lang ang nakaupo, naglalatag ng banig at kumakain ng isaw at inihaw na baboy. Bumili si Nico ng malaking tray ng pansit at barbecue para sa akin. Kinain ko ang unang subo at tumulo ulit ang luha ko, hindi dahil sa anghang kundi dahil sa pakiramdam ng home. Alam mo kuya, mahinang sabi ni Nico, minsan, naisip ko, tulad ng naisip mo, na ang tagumpay ay 6-figure salary, RSU stocks, isang bahay sa San Francisco. Pero noong nakarating ako doon, nalungkot ako hanggang sa gusto kong mamatay. Lahat ay matalino doon, pero walang nagtatanong kung kumain ka na ba ngayon. Tumango ako. Naalala ko, sa Stanford, isang kaklase sa dorm ang minsang nagsabi, kung hindi ka makakapasok sa Google o Facebook, wasak ang buhay mo. Naniwala ako doon. Kinuha ni Nico ang telepono niya. Nag-open ng larawan ng mga ulila na kakatanggap lang ng pagkain mula sa food donation app. Ang mga bata ay nakangiti ng malapad. May hawak na box ng pansit at barbecue. Ito ang KPI ko, sabi niya. Hindi valuation na bilyon. Tinitigan ko ang larawan ng matagal at itinaas ko ang kamay ko, nagbigay pugay sa larawan ng mga bata sa telepono. Kinuha ko ang sarili kong telepono, tumawag sa mga magulang ko sa FaceTime. 3 AM sa California. Sinagot ni mama ang tawag. Nakita ko ang background ng kwarto kung saan ako lumaki.
Jacob, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuuwi? Huminga ako ng malalim. Ma, hindi na po ako babalik. Tumahimik si Mama. Pumasok si Papa sa frame, nakasuot ng bathrobe. Anak, ano ang sinasabi mo? Tinanggihan ko po ang Google. Mananatili po ako sa Pilipinas. Nakita ko na po ang totoong hinahanap ko. Nagkatinginan sina Mama at Papa. Umiyak si Mama, pero nagtanong si Papa sa kalmado na boses. Sigurado ka ba anak? Tumango ako at inikot ko ang kamera sa maliwanag na San Agustin. Dito po, tinuruan ako na ang pag-unlad ay hindi ang pagtakbo ng pinakamabilis, kundi ang paglakad ng dahan-dahan at hindi pag-iiwan ng sinuman. Ngumiti si Papa sa unang pagkakataon. Kung masaya ka, ipinagmamalaki ka ni Papa. Itinaas ni Mama ang kamay niya, nagbigay pugay sa kamera. Mag-ingat ka anak. Magpapadala si Mama ng balikbayan box para sa iyo. Umiyak ako, niyakap ko ang telepono. Tinapik ako ni Nico sa likod. Bukas, dadalhin kita para makilala ang isang taong naghahanap ng co-founder. Gumagawa siya ng app para tulungan ang mga special children na matuto ng code. Kailangan niya ng isang taong nakakaintindi ng US system. Tumawa ako sa luha ko. Ready na ako. Noong gabing iyon, naglakad ako pabalik sa hotel mag-isa. Nagsimulang umulan ulit ng mahina pero hindi na ako nagdala ng payong. Itinaas ko ang mukha ko sa ulan. Hinayaan kong hugasan nito ang lahat ng luma. Kinuha ko ang telepono ko, binago ko ang bio ko sa LinkedIn mula sa CS Stanford Google Intern 2024 patungo sa Learning to Build for People, Not Valuation Manila. Pinindot ko ang save at nagbigay pugay sa langit ng Maynila ulit. Alam ko na, ang miracle ay hindi ang makakuha ng Google job, kundi ang maglakas loob na tanggihan ito para sa isang bagay na sinasabi ng puso ko na tama. Pumasok ako sa kwarto, humiga sa kama, natulog ng mahimbing ng hindi nananaginip. Dahil ang dream ko ay nagsisimula pa lang. Araw 8. Nagising ako sa tunog ng kalapati na nakadapo sa bintana. Ang orange sunlight ay sumikat sa manipis na kurtina, nagpaliwanag sa kwarto. Nag-open ako ng telepono. Sunod-sunod na LinkedIn alert. Mga kaibigan sa Stanford ang nag-message, 10 tao. Dude, baliw ka ba? Tinanggihan mo talaga ang Google? Anong nangyari? Bumalik ka na, huwag mong iwanan ang future mo. Ngumiti ako. Hindi ako sumagot kahit kanino. Tumayo ako, naligo, at nagbihis. Puting t-shirt na may design ng kalesa na binili ko kahapon, shorts, tsinelas, maliit na backpack na may laptop at passport. Nag-message si Nico. Kuya Jake, dadalhin kita para makilala ang team na sinabi ko sa Globe Ayala Tech Hub. Ang team ay Code for All. 10 special children ang naghihintay sa iyo. Sumagot ako, ready. Nag-book ako ng Grab sa huling pagkakataon bilang turista. Habang naglalakbay, nag-open ako ng bank app, inilipat ko ang pera na pinadala ng mga magulang ko para sa tiket ko pabalik. Ginawa ko ang down payment para sa isang Filipino language course sa isang language school sa Maynila. Magsisimula ang 3-month course sa susunod na buwan. Pinindot ko ang book at nagbigay pugay sa telepono ng mahina. Pagdating ko sa Globe, Ayala Tech Hub, isang matangkad na gusali, pero ang loob ay puno ng mga halaman at lounge area. Naghihintay si Nico na may isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng asul na t-shirt na may nakasulat, I code with my heart. Nagbigay pugay ang bata sa akin. Magandang araw po Kuya Jake. Ako po si Ben, 12 taong gulang, autistic po ako, pero kaya kong magsulat ng Python code. Lumuhod ako para makapantay ang taas niya. Nagbigay pugay ako pabalik. Magandang araw Ben. Nagsisimula pa lang akong matuto ng Tagalog. Tulungan mo akong magturo ha? Ngumiti si Ben ng malapad hanggang sa lumiit ang mata niya. Sa loob ng meeting room, mayroong 9 pang special children. Ang ilan ay may Down syndrome, ang ilan ay autistic, ang ilan ay may kapansanan sa pandinig, pero lahat sila ay may laptop at ngiti. Ang guro, si Ate Mia, isang babae na may maikling buhok, ay nagbigay pugay sa akin. Isang mainit na pagtanggap po, kuya. Gagawa kami ng aming unang app ngayon, isang app na tutulong sa mga special children na sabihin ang kanilang nararamdaman gamit ang mga larawan at tunog sa halip na salita. Nangingilid ang luha ko. Nagbigay pugay ako sa lahat ng tao sa kwarto at nagsalita ng dahan-dahan. Minsan, naisip ko na ang tagumpay ay mataas na suweldo, pero nagkamali ako. Ang tagumpay ay ang araw na nakakatulong tayo sa isang tao na ngumiti. Nagpalakpakan ang lahat ng bata.
Tumakbo si Ben at hinawakan ang kamay ko. Manatili ka sa amin ng matagal, kuya. Yumuko ako at niyakap si Ben ng mahigpit. Mananatili ako forever, Ben. Noong hapon na iyon, nagsulat kami ng code ng magkasama. Tinuruan ko ang mga bata tungkol sa algorithm. Tinuruan ako ng mga bata tungkol sa patience at pagmamahal. Noong gabing iyon, dinala ako ni Nico sa bahay niya para mag-dinner. Isang palapag na bahay na kahoy sa isang eskinita sa Quezon City. Nagbigay-pugay ang mama ni Nico. Isang mainit na pagtanggap po sa bagong manugang. Tumawa ako hanggang sa tumulo ang luha ko. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel, inimpake ko ang lahat ng gamit ko sa isang bag at nag-check out. Lumipat ako sa isang murang dorm, malapit sa The Lobo, 4,000 sa isang buwan. Nag-open ako ng telepono, nag-post ng larawan kasama ang mga bata sa LinkedIn. Ang caption ay nakasulat, "Nagsimula ako ng bagong trabaho ngayon, akan zero salary, 100% full heart." Thai Miracle. Libo-libo ang nag-like. May nag-comment, "Ito ang totoong tagumpay." Pinatay ko ang telepono. Nahiga ako sa matigas na kama ng dorm, pero natulog ako ng mahimbing dahil naramdaman ko na nasa tamang lugar ako, tamang oras, kasama ang tamang tao. Itinaas ko ang kamay ko, nagbigay-pugay sa kisame, at bumulong ng mahina, "Salamat Pilipinas," sa paggawa sa isang American boy na maging tao ulit. 1 taon ang lumipas. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Nakatayo ako sa stage ng Philippine Startup Summit. Nakasuot ng parehong puting t-shirt na may design ng kalesa, pero ngayon ay may logo na ng Code for All na nakatahi sa kaliwang dibdib. Sa likod ko ay isang malaking screen na nagpapakita ng larawan ng 10 bata na nakangiti ng malapad, may hawak na sign, "We code the world together." Ang spotlight ay tumama hanggang sa nakakasilaw, pero hindi na ako natatakot. Itinaas ko ang kamay ko, nagbigay-pugay sa 3,000 audience at nagsimulang magsalita sa Tagalog na may bahagyang American accent. "Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang taon na ang nakalipas, ako ay isang American boy na minsang tumawag sa Pilipinas na lupain ng kabagalan. Naisip ko na ang tagumpay ay tipok 1,000 sa isang buwan, nagtatrabaho sa Google at isang malaking bahay sa San Francisco. Ngunit ang isang nasirang eroplano ay nagpilit sa akin na mag-emergency landing sa NAIA. Ang 7 araw na iyon ay nagbago sa buong buhay ko." Mahina ang palakpakan ng audience, nagpatuloy ako. Nagkwento ako tungkol sa nagtitinda ng sampagwita na hindi nagagalit, nagkwento tungkol sa mga startup na nagsosolve ng totoong problema gamit ang 10 milyon, nagkwento tungkol kay Nico na pinili ang pagtulong kaysa sa valuation, nagkwento tungkol kay Ben na nagsulat ng code ng mas mabilis kaysa sa akin kahit autistic siya. Tumigil ako, itinaas ko ang mikropono. Tumulo ang luha nang hindi ko pinipilit. Ngayon, ang Code for All ay may 1,000 special children sa buong Pilipinas. Ang app na ginawa namin ng magkasama ay na-download na ng 300,000 beses. At ang pinakamahalaga, sinabi sa akin ng lahat ng bata na, "Kuya, masaya po kaming gumising para mag-code araw-araw." Iyon ang pinakamahal na suweldo na natanggap ko. Tumayo ang audience, malakas ang palakpakan. Itinaas ko ang kamay ko, nagbigay-pugay sa stage, at sinabi ang huling pangungusap. Ang pag-unlad ay hindi ang pagtakbo ng pinakamabilis, kundi ang paglakad ng dahan-dahan at hindi pag-iiwan ng sinuman. Iyan ang itinuro sa akin ng Pilipinas. At gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para ipasa ang aral na ito sa bawat bata sa mundo. Namamatay ang mga ilaw. Naglakad ako pababa ng stage. Tumakbo si Ben at niyakap ang mga binti ko. "Ang galing mo, kuya." Yumuko ako at niyakap si Ben ng mahigpit. Pagkatapos ay lumingon ako kay Nico na nakatayo, nakangiti sa corner ng stage. Noong gabing iyon, bumalik ako sa dorm, nag-FaceTime ako sa mga magulang ko. Nagbigay-pugay si mama sa camera. "Napakalaki ng pride ni mama sa iyo, anak." Nagpadala si papa ng larawan sa akin. Ang larawan ng bahay na dating walang laman. Ngayon ay may sign na nakasabit, "Jacob's Philippine Home." Ang loob ay puno ng mga larawan ko at ng mga bata na nakasalansan sa shelf. Ngumiti ako hanggang sa tumulo ang luha ko. Pinatay ko ang telepono. Naglakad ako papunta sa balcony ng dorm. Tinitingnan ang Maynila sa gabi na maliwanag pa rin. Itinaas ko ang kamay ko, nagbigay-pugay sa langit, at nagsalita ng mahina sa Tagalog na mas fluent na. "Salamat sa paggawa sa isang American boy na makita ang miracle na tinatawag na Pilipinas at makita ang totoong sarili ko."
Ang hangin ng Maynila ay humihip ng mahina na parang sumasagot, isang mainit na pagtanggap pauwi.